Pag-usapan pa natin ang kasal ni Chris at Elizabeth. Kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes. Bakit naman ganon? Bakit naman ganon, Mary Mon? Nakakalimutan ng kanilang kaanak itong dalawang bagong kasal. No? Nawala sa isip kasi yung actually susundo kasi sa kanila, may una munang hinatid sa reception. Kamag-anak nila to. Pero dapat magmomotor na silang mag-asawa. Kumbaga yun yung entourage nila. Kaso yun nga, inaya na may maghahatid na lang sa kanila. Kaso medyo nakalimutan. Actually, dinaanan pa raw sila nung isa nilang kasamahan na nakamotor na, o paano yan, mauuna na ba kami? Oo, baka mag-U-turn na yung sasakyan dito. Kaso lumipas na yung oras, hindi sila nasundo. Sa ang punto na laman ng mga kaanak na, naiwan sa simbahan yung mag-asawa. Yes. Nagulat. Nagulat sila kasi nung tinawagan na ulit na tong mag-asawa ng mga kamag-anak nila, nagulat sila, bakit nasa simbahan pa kayo? So, in-explain, hindi po kata kami nasundo, nalimutan. So, after yun nga lang, lumipas na kasi yung oras, kumain na rin sa reception yung mga bisita, tsaka siya nabalikan. Kain na lang tayo kahit walang newlyweds. Correct, Pops J. Okay, ano raw ang eksena sa reception nung dumating, finally, yung mag-asawa? Actually, itong newlyweds na nakausap natin, very positive sila, optimistic sila sa nangyari na kahit daw medyo, syempre, nalipasan rin siguro sila ng gutom, napagod sila kahihintay. Pagdating naman nila doon, walang palya yung saya pa rin daw ng reception. Tuloy pa rin daw yung festivities nila, silang mismong mag-asawa, tanggalin na lang daw nila yung pagiging nega dun sa nangyari. Kasi ang masaya, ang importante sa kanila, naging successful yung kasal, nandito na raw sila sa reception, nandun pa rin naman daw yung mga bisita kasama nila. DIY ang kanilang ginawang pagpapakasal, ano? Yes, Pero Pops J. magkano ba ang budget kung kukuha ka ng bridal car? Ngayon kasi, Pops J, per hour pa rin naman, pero nasa 1,500 yung parang pinakamura ngayon na rental ng bridal car. May 2,000, tapos umaangat na yan, depende sa kung anong unit yung kukunin mong sasakyan, anong klase ba, ilang seater ba yung kukunin mo dito. Yun nga lang, per hour siya. So, papatak ng 1,500, papatak na naman ng 1,500, 3,000 kung 2 oras na. So, medyo maggastos pa rin talaga siya, Pops J. At least yung driver, hindi ka iiwan, ano? Yes, yun nga lang, pwede kang dahil makalimutan. hindi siya mababayaran kung hindi niya maiahatid yung newlyweds. Okay, correct. ano ang maipapayo ng mga eksperto para maiwasan na yung ganitong klaseng mga aberya? Etong si Miss, siya yung nagsabi sa atin na mag-set daw ng 3 priorities. Top 3 priorities na doon mo pwedeng ibuhos yung gastos mo. And then for the rest, pwede ng DIY, pwede na raw magtipid. So kung ang priority mo, yung damit mo, yung venue mo, and then yung pagkain, go daw, paggastusan mo yan. And then for the rest, ikaw nang bahala kung paano mo na i-allocate yung budget mo. Basta mag-set daw ng priorities para hindi rin lalayo dun sa budget limit ng mag-asawa. Curious lang ako, anong klaseng budget bang inihanda nitong mag-asawang ito, itong si Chris at Elizabeth? Hindi baka naman tipid na sobrang... Actually, Pops J, funny thing is, nung una daw, gusto nilang magtipid. Pero hindi sa atin disclose kasi yung specific na naging budget nila. Pero naisip nila nung on the process of planning, parang medyo mag-i-exceed talaga sila ng gastos kasi gusto nila hanggat maaari, mabigay pa rin nila yung gusto nilang, yung pinapangarap nilang kasal, na kahit may budget silang sinusundan. So medyo nag-exceed sila, pero hindi naman daw sobrang naging magastos, Pops J. Nakita ko nga dun sa video, nakangiti pa yung yes, very newlyweds. positive sila. At pinatayan na sila ng ilaw ng simbahan. Maraming salamat, Mobile Journal Mary Mon Reyes.